Samantala, sa kabila ng mga lungkot at hirap na nararanasan ng mga Pinoy, nakukuha pa rin nating ngumiti at tumawa. Kaya nga't gano'n na lang tayo kasabik na makarinig at makapanood ng mga pangyayaring nagpapatawa sa atin at mga taong nagbibigay saya sa atin. Kaya't ano nga ba ang tunay na komedya sa mata at puso ng mga Pinoy? Balitaan mo kami, Cheska Aguiluz. Salamin ng halakhak, ang saya na dulot ng isang nakakatawang pangyayari. Ika nga, laughter is the best medicine sa mga panahon na nalulugmok ang isang individual. Kung babalikan natin ang kasaysayan ng ating pagpapatawa, ano nga ba ang tradisyonal na paraan para mapatawa si Juan? Pinoy humor kasi traditionally slapstick siya, yung mga nadadapa, hinahampas, and then directed siya at people who are different, which means yung maitim, mapangit, yung hindi siya yung bansot, yung mataba, yung bading, yung lesbiana. Iba-iba ang nakagigiliwan ng mga Pinoy pagdating sa komedya at iba-iba rin ang paraan ng ating mga komedyante. Si Bugay o mas kilala bilang Magic Tuod sa kanyang mga katrabaho ay isang stand-up comedian na halos 5 taong nang nagpapatawa sa isang comedy bar, maging sa ilang probinsya kung saan siya ay naiimbitahan. Ayon sa kanya, impromptu o hindi scripted ang kanyang paraan ng pagpapatawa. Ang joke kasi minsan kinukuha ko sa tao. As long as possible, gusto ko maging impromptu. Yung biglaang joke sa tao, kung ano yung nakikita ko, kung ano nakikita ko sa paligid ko, ina-apply ko sa joke ko, tapos gumagawa lang ako ng kwento. Pinabagay din niya ang kanyang biro sa sitwasyon na kanyang kinalulugaran. Siya'y lumilikha ng mga nakakatawang kataga base sa kung ano ang nakikita niya sa kanyang audience. Taliwas naman sa pag-i-impromptu jokes ni Bugay ay ang scripted jokes ni GB Labrador. Para kay GB, sinusulat niya ng maayos ang kanyang mga jokes bago niya ito i-deliver sa loob ng 15 minuto. Kung pinupulot ni Magic Tuod ang kanyang joke sa kanyang audience, kinukuha naman ni GB ang kanyang mga pag-uusapan sa kanyang sarili. Jokes ko is about personal experiences, family, life as a Filipino. Subalit, kailan nga ba nagiging biro ang biro at kailan ito nagiging offensive? Yung politically correct humor naman means hindi mo pinagtatawanan yung iba sa'yo. Dagdag pa ni Mr. Danton Remoto, chairman ng Ang Ladlad. Ang komedya ay isang sining, isang art form na kailangang pag-isipan at hindi basta-basta ginagawa. Scripted man o hindi ang mga biro na binibitiwan ng mga nais magpatawa, mabigat ang kanilang responsibilidad sa oras na magsimula na silang magbiro dahil maaaring makasakit sila ng tao, lalo na kung sensitibo ang pinag-uusapan. Paliwanag niya, mababa pa ang kamalayan ng tao pagdating sa mga gantong bagay. Kung kaya't responsibilidad ng mga komedyante na itaas ang kultura ng kanilang sining. Sa pananaw naman ni Erica Wicoco, isang estudyante ng antropolohiya, kailangan isa-isip din ng magbibiro ang klase ng relasyon niya sa taong kanyang binibiro. Depende rin kung kanino nang galing kasi may mga taong ka-close mo, so okay lang nila sabihin yun, and others naman na ano talaga, na offensive talaga pag sa kanila nang galing kasi in the first place, dapat wala naman kayong joking relationship. Para naman kay Edge Rosario, kadalas ay hindi namimili ang tao pagdating sa pagpapatawa. Binigay niyang halimbawa ang mga internet memes ng mga politiko na hinahaluan ng mga katagang magdudulot ng katatawanan. Kasi parang nandito na tayo sa kultura na kahit anong mga sinasabi natin or kahit mga bagay sa natin sa bansa natin, ginagawa natin. Sa inyong opinyon, kababayan, ano ba ang batayan sa tunay na pagpapatawa? Nag-uulat para sa Telebisyon ng Bayan, Cheska Aguiluz.